We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Exclusive. Mga jeepney driver at operator sa Mapandan, Pangasinan, idinaan sa tigil pasada ang pagpapaabot ng kanilang hinaing kaugnay sa PTMP. One-way traffic scheme, ibatutupad sa ilang kalsada sa Dagupan City simula August 16 upang bigyang daan ang rehabilitasyon. Magpinsan, patay matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa San Jacinto, Pangasinan. At ilang talon sa Ilocos Norte, patok sa mga nais ng kakaibang adventure at nature trip. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga jeepney driver at operator sa Mapandan, Pangasinan, idinaan sa tigil pasada ang pagpapaabot ng kanilang hinaing kaugnay sa Public Transportation Modernization Program. Tutukan, exclusive mula kay CJ Turida. Idinaan sa tigil pasada ng mga driver at operators ng Mapandan, Pangasinan ang pagpapaabot ng kanilang hinaing hinggil sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Pinangunahan ito ng Public Utility Jeepney Transport Corporation kung saan ipinarada ang kanilang mga sasakyan sa mismong harap ng munisipyo. Bagamat hindi sila kontra sa PTMP, kini-question ng grupo ang pagpasok ng ibang transport cooperative sa bayan upang bumiyahe sa rutang Mapandan-Dagupan. Ang nangyari ay bakit bigla na lang tinago pa nga sa akin. Nagkaroon sila ng launching at pagkatapos kinaumagahan pumasada na sila. Ginagaling namin kayo sir, kayo nagbibigay ng karapatan sa amin para magaan buhay. Pero sana bigyan din kami ng importansya doon sa pang-aabuso sa amin nung nangagaw ng ruta. Agad rumisponde ang mga kinatawan ng LTFRB Region 1 at kinausap ang mga kinatawan ng grupo. Tinayak ng transport group sa LTFRB na susunod sila sa batas at magiging maayos ang kanilang pagpapaabot ng hinaing sa pamahalaan. Dito muna kami, titignan namin ang sitwasyon. Okay? Sige. Okay. Sige sir, action na yun. Iyan na natin sa opisina na lang yung mga complaint ninyo para ma-actionan po sa opisina. Okay? Ayon sa lokal na pamahalaan, nagkaroon na ng dialogue ang transport group at ang LTFRB kahapon at sinagot na rin lahat ang kanilang katanungan. Ipinaliwanag din ng LGU na inaplayan ng kooperatiba ang ruta base sa loop na dinisenyo ng provincial government. Nag-apply rin daw ang PUJTC pero kulang umano sila sa requirements. Wala daw silang invitation na naganap pero that is the claims of PUJTC. Pero sinagot po yan ng ating LTFRB. They had 4 invitations, umattend po sila. Bagamat wala umanong abiso ang PUJTC sa isinagawang strike ngayong araw, hinikayat ng LGU ang grupo na magipagtulungan para sa ikauunlad ng transport sector sa bayan. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, one-way traffic scheme ipatutupad sa ilang kalsada sa Dagupan City simula August 16 upang bigyang daan ang rehabilitasyon ng kalsada. Para sa detalye ng balitang yan, may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, base sa abiso ng DPWH, magpapatupad ng one-way traffic scheme sa ilang bahagi ng kalsada sa Dagupan City simula August 16.
Simula sa Biyernes, August 16, magpapatupad ang Public Order and Safety Office ng one-way traffic scheme sa ilang kalsada sa Dagupan City base sa advisory ng DPWH, Pangasinan 2nd District Engineering Office. Paraan ito upang bigyang daan ang rehabilitasyon ng kalsada sa Barangay Karanglaan na bahagi ng Road Development Project ng lungsod. Gagawin yung kalsada, itataas, request ng DPWH yan. Maapektuhan ang pamamasada ng ilang tsuper dahil sa mga isasarang kalsada. Yung mga sasakyan kasi galing ng Kalasyaw, yung mga pumapasada, dadaan sila ng Parungking, Tebeng, o yung mga pasero namin, maglalagad na sila, aabangan na yung mga jeep para makaminos sila. Kaya apektado kami talaga. Makukulangan yung pang-allowance ng mga bata na. Yun ang isang problema namin ngayon. Ayon sa Public Order and Safety Office, asahan ang pagbigat sa daloy ng trapiko sa gagawing konstruksyon sa kalsada. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta upang hindi maabala sa kanilang mga pupuntahan. Sa mga motorista ay ting-alalay lang, ayan po ay para din sa atin kasi pagka natapos din po yan, tata sa kalsada mo, walang baha, hindi na masisirang sasakyan natin sa pagdaan sa baha. Chris, inaabisuhan naman ang mga motorista na magmumula sa Kalasyaw ay maaring dumaan sa Parungking, Tebeng, Karanglaan Road at sa mga motorista na magmumula sa Santa Barbara patungo dito sa Dagupan City ay maaring dumaan sa Tapuac de Venecia Road at sa mga motorista dito sa Dagupan City na patungo sa Kalasyaw at sa bayan ng Santa Barbara ay maaring dumaan sa Mayombo, Karanglaan Road. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Ilang nakaimbak na aning palay sa Kalasyaw, Pangasinan, dinala na sa rice mill bago pa mabulok at masira. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. 3 piso kada kilo ng makikiskis na palay ang singil sa rice mill na ito sa Barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan. Mababa na raw ang presyong ito kung tutuusin kumpara sa mga malalaking rice mill sa probinsya. Dinala na sa rice mill ang mga palay nila Aling Narcisa. Noong nakaraan na harvest season pa ito nakaimbak. Malaki raw ang posibilidad na masira o mabulok ang mga nakaimbak na palay dahil sa sunod-sunod na ulan. Yung ibang palay masira kapag nabaha. Kaya deposito dito at mataas dito. Wala kaming isa eh. Kasi maraming apo ko. Kaya nagpakiskis ako. Ayon sa may-ari ng rice mill, naghahanda rin daw sila sa mas malaking volume ng ipapakiskis na palay. Sa Ugos, dyan sila nagpapagiling. Siyempre, pagbaha, kailangan marami ang bigas para ulam lang ang problema. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sa Oktubre pa ang umpisa ng anihan. Inaasahan ng malaking produksyon ng palay. Malawak din umano ang mga palayan na natamnan sa kabila ng mataas na farm inputs na hinaing ng mga magsasaka. Medyo maganda yung standing crop naman natin. Sa tingin ko kung ganun ang weather, maganda naman yung aanihin natin. Except kung mataman tayo ng bagyo. Inaasahan din ang sapat na supply ng local rice sa darating na bare months. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Patay ang 61 anyos na si Florendo Lorenzo matapos tagain ang kanyang pamangkin na si Raimundo Lorenzo sa Barangay Escoda, Marcos, Ilocos Norte, gabi ng August 13. Sa paunang investigasyon ng pulisya, nasa inuman ang magtiyuhin na magkaroon ng mainit na pagtatalo. Dati na raw silang may alitan. Nang umuwi raw ang sospek, sinundan siya ng biktima at nagsuntukan sila. Pero nakakuha ng itak ang sospek at tinaga ang biktima. Naaresto ang sospek na maharap sa kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag, pati na ang kaanak ng biktima. Samantala, katapatan ng isang lalaki hinangaan matapos isauli ang napulot na pitaka. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang pagtawid ng isang babae sa kalsadang bahagi ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Pagkadaan ng babae, nahulog ang kanyang pitaka. Maya-maya pa, makikita rin ang pagdaan ng isang lalaki. Pinulot ang pitaka at iniwan sa malapit na tindahan. Agad naman na naibalik sa may-ari ang pitaka na si Gloria Dupagan, 63 anyos.
Kagagaling daw niya sa kanyang amo noon upang bumali ng 1,000 piso mula sa kanyang sahod. Kababalik ko lang, madam. Bumunta ko agad, bigay ko yung pera ko na 1,000. Yung pala, nahulog. Hinangaan ng katapatan ng 45 anyos na si Rolando Serra, isang construction worker. Magmemerienda lang sana siya sa tindahan nang mapulot ang pitaka. Wala raw sa isip niyang pag-interesan ang laman ng pitaka. Wala sa isip ko na yung kukunin yung pera. Kahit mahirap ang buhay, pag ano yun, baka mas kailangan pa nila yun. Alam din daw niya ang pakiramdam ng mawala ng pera galing sa kanyang pinagpaguran. Yung nakapulot ng wallet, bilib ako doon. Dahil dyan natin makikita yung anis ng tao eh. Kasi nakikita natin, nagtatrabaho siya, nagpapakahirap. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Bahagya namang naantala ang pangingisda ng ilang residente sa Bangi, Ilocos Norte. 8 butanding kasi ang nakabantay sa kanila. Nasa ilalim at tabi lamang ng kanilang bangka kaya hindi raw sila makahagis ng lambat. Tila nakikipaglaro pa ang mga ito kapag daw inilawan. Naaliw naman ang grupo ng mga mangingisda dahil sa tila pakikipagbanding na mga butanding sa kanila. Mahigit sa 30 minuto ang encounter nila sa mga butanding. Madalas daw silang nakakakita ng butanding sa lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang magpinsan matapos na sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa San Jacinto, Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Patay ang magpinsan na lalaki, edad 17 at 12 matapos sumalpok sa poste ng kuryente ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kahabaan ng Barangay Gibel, San Jacinto, Pangasinan. Sa tindi ng impact, tumila po ng 2 biktima at nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Ang nakita namin sa CCTV, parang nawalan ng control po yung driver. Dire-diretso po siya sa may poste. Tsaka mayroon din pong mga nagsabi na mabilis po silang magpatakbo. Ayon sa pulisya, may kikitain sana sa San Fabian ang driver ng motorsiklo nang mangyari ang aksidente. Wala ring suot na helmet ang dalawa. Patay ang rider ng motorsiklo matapos maaksidente sa kahabaan ng Barangay Kabanbanan, Manawag, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nawala ng kontrol sa manibela ang biktima na isang security guard sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nagtamang biktima ng matinding sugat sa ulo. Pauwi na sanang biktima mula sa pamamalengke nang mangyari ang aksidente. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. 5 magkakapitbahay sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan, tinamaan ng dengue. Narito ang report. Bakas pa sa katawan ng 22 anyo sa si Alexander mula Purok 7, Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan ang rashes matapos magpositibo sa dengue. 5 araw siyang naospital at kalalabas lang niya noong linggo. Nakaranas daw siya ng mataas na lagnat at bumaba ang kanyang platelet. Sabi ng doktor po nadinggi daw po ako. Tas tinest po yung tas sa laboratory. Kinuhanan po ako ng dugo. Bukod kay Alexander, 4 na menor de edad pa sa Purok 7 ang tinamaan ng dengue. Kabilang ang 11 taong gulang na anak ni Yolanda. 5 araw umano siyang nilagnat at hindi nakapasok sa eskwela. Nagkalagnat siya ng ilang araw tapos hindi siya kumain ng... Pag kumakain siya, nilalabas niya. Lumabas yung mga rashes niya. Bumaba yung pitlit niya. Nagsagawa na ng misting operation sa barangay para makontrol ang kaso ng dengue. Babala ng Health Authority na panahon ngayon ng mga waterborne disease gaya ng dengue. Ang 1,695 na kaso ng dengue mula Enero hanggang August 5, 2024 sa Pangasinan. Posibleng tumaas pa sa mga susunod na araw ayon sa otoridad. Search and destroy yung mga breeding habitats po ng ating mga lamok. Pangalawa po ay self-protection measure, yung pagsusuot po ng mga mahahabang manggas, mahahabang pantalon. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Samantala, makitid at masikip na espasyo maging ang baha at maputik na daan problema ng ilang residente sa isang barangay sa Dagupan City. Silipin sa report. Makikita sa video ang pagdaan ng ilang residente sa makitid na daanang ito sa bahagi ng Barangay Pugo Grande, Dagupan City. Kailangan pang tumagilid ng residente upang makadaan kung minsan pangaraw nagagasgasan ang mga dumadaan dito. Hirap din silang ipasok ang mga pinamili. Kung masusolusyonan yung daan po namin dito, maraming salamat. Doble pahirap sa mga residente ang daanan na ito dahil bukod sa makitid at masikip na espasyo ay sasalubong din sa inyo ang baha at maputik na daanan palabas dito. Pahirapan din ang pagdaan dito lalo na ngayong tag-ulan. Kailangan din po talaga na makausap yung may-ari ng daan. Yun ang sabi kasi private din yung may-ari. Aabot sa 5 pamilyang apektado sa makitid na daan. Tinatalakay na raw sa sesyon ng Barangay Council ang problema upang mabigyan ng solusyon. Base sa impormasyon, nasa ibang bansa raw ang isa sa may-ari ng bakod. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng isa pang bakod. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Sugatan ng 7 katao matapos sa sumabog ang butane gas sa loob ng himpinan ng pulisya sa Barangay Santo Niño, San Simon, Pampanga. Ayon sa otoridad, pasado alas 4 ng hapon kahapon, kumakain umano ang mga pulis sa loob ng himpilan nang biglang sumabog ang ginagamit nilang butane gas. Sugatan sa insidente ang mismong hepe ng pulisya, kabilang na ang 2 PNP personnel, 2 non-uniform personnel at 2 sibilyan na nagtamo ng first-degree burn. Agad namang rumesponde ang MDRRMO at dinala ang mga biktima sa ospital. Hinala ng pulisya maaaring nagkaroon ng leak sa portable stove na sanhi ng pagsabog. Kasalukuyan nagpapagali ang mga biktima sa ospital. Ika-100 taong kaarawan ng National Living Treasure at Master Weaver na si Magdalena Gamayo ipinagdiwang sa Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Jeric Pasiliao. Isang malaking selebrasyon sa probinsya ng Ilocos Norte, ang ika-100 kaarawan ng National Living Treasure na si Lola Magdalena Gamayo mula sa bayan ng Pinili. Kilala siya sa tawag na Lola Dalen na siyang binansagang ina ng Inabel na nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Pinarangalan siya ng National Commission for Culture and the Arts ng gawad sa manlilikha ng bayan dahil sa kanyang naging ambag sa sining, lalo na ang paghahabi ng Abel. Edad 15 noong magsimula si Lola Dalen sa paghahabi. Sa pagsalubong sa kaarawan ni Lola Dalen ay dumating ang kanyang kaisa-isang apo na si Sunny May Bawek mula Taguig City. Hindi na silayan ni Sunny May ang kanyang ina na kaisa-isang anak ni Lola Dalen dahil siya ay namatay sa panganganak nito sa kanya. Magkagayunpaman, pinuno ni Lola Dalen ng pagmamahal at aruga ang kanyang apo. Hindi maipaliwanag ni Lola Dalen kung paano siya minahal, inalagaan at maging kinilala, hindi lang kapwa Ilocano, maging ng buong bansa. Namana kita tatay amin sendiri lagi kasayo amin naman pagpapit tumulong kanya pinsan na kanya wala makagawa po naman kayo na makaon so kabasila masaot tamaman mo kayo nagsawa po. Bilang pagkilala din sa kanyang mga Inabel na likha na hindi lang nakapagbigay ng kabuhayan sa mga kababaihan sa Pinili, Ilocos Norte, pero sa larangan ng fashion industry, nagsagawa ng isang Inabel fashion show. Inabel-inspired ang inirampa ng local models at kilalang fashion designers ng Ilocos Norte. Nagningning ang gabi ng selebrasyon ng kaarawan ni Lola Dalen at natunghayan ng kanyang mga likhang Abel na bahagi na ng kulturang Ilocano at Filipino. At bilang pagkilala, idiniklara ng Malacanang ang August 13, 2024 hanggang August 12, 2025 bilang centenarian year ng manlilikha ng bayan na si Magdalena Gamayo. Ang buhay ni Lola Magdalena ay maitutulad umano sa paggawa ng Inabel na matyagang hinabi at sinubok ng mahabang panahon. Mananatili itong bahagi ng ating kultura at salamin ng pagiging Ilocano. Jeric Pasiliao, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso, Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance na manalo ng maraming papremyo.
Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwede maghulog ng entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets at groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Provost, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kumpletong listahan ng drop box locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Provost para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, may ilang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero wala naman itong inaasahang epekto sa ating bansa. Ang bagyong may international name na Ampil, inaasahang kikilos pa northeast at papalayo na rin sa Pilipinas. Gayunpaman, patuloy na iiral ang habagat at magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Abra, La Union, Pangasinan, Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino at Aurora. Malalakas ang ulan lalo na sa Cordillera, kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa bandang hapon o gabi. Samantala, isang magical opportunity para sa photographer na si Joshua Intal na personal na masaksihan at makuhanan ang Perseids meteor shower na namataan sa Capas Tarlac kahapon August 13. Ayon sa Facebook post ni Joshua, nasa higit 10 meteors ang kanilang nakita. Sa 10 meteors, nasa 2 lang ang nakuhanan ng photographer mula alas 2 hanggang alas 5 ng madaling araw. Bukod sa meteors, na-capture din ni Joshua ang Pleiades, Mars, Jupiter, kasama ang buwan nito at ang Orion Nebula. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, ang meteor shower event na ito ay tinuturing na best meteor shower ng taon na may peak sa kalagitnaan ng Agosto sa tuwing nag-intersect ang Earth sa dust cloud na iniwan ng Comet Swift-Tuttle. Kakaunting nakukuhang supply ng bangus nararanasan sa ilang deboner sa Dagupan City. Narito ang report. Iniinda ng ilang bangus deboner sa Dagupan City ang kakaunting supply ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Kung dati nasa 500 na bangus ang nadedebone ni Victoria kada araw, ngayon nasa 300 na lang. Apektado raw ang kanilang kita. Pahirapan din po, ma'am. Dahil sa kakulangan po ng mga bangus, ganun po. Ayon sa pamunuan ng Malimgas Public Market, nakadepende raw sa supply ng bangus ang kita ng mga deboner. 50 ang bangus deboner sa Malimgas Public Market, pero 10 lang ang gumagamit ng deboning facility. The more na may harvest, automatic na maraming nagde-debone din. Tiniyak naman ng pamunuan ng Malimgas Public Market ang kalinisan sa lugar. Hinihikayat ang mga bangus deboner na gamitin ang deboning facility upang matiyak ang malinis at dekalidad na boneless bangus. Yun lang, dapat naka-boots sila. Tapos i-maintain yung cleanliness ng facility. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dongka, 1 North Central Luzon. Sa Oplan Cita, naaresto ang 2 lalaki sa Alilem, Ilocos Sur matapos makatanggap ng impormasyon ng PNP mula sa Barangay Intelligence Network kaugnay sa iligal na aktibidad ng dalawa. Naunang pinara ng PNP ang 26 anyos na lalaking sospek na taga Camarines Norte na nooy sakay ng motorsiklo pero tumakas kaya nakipaghabulan pa ang PNP. Ang unang sospek tila kahina-hinala raw ang kinikilos kaya pinabuksan ang dala niyang traveling bag kung saan nakita ang tinatayang 3 kilong marijuana na nakabalot sa packaging tape. Ang sospek na sakay ng kotse, 29 anyos at taga San Isidro, Isabela naman. Itinapon daw nito ang item habang tumatakas pero na-recover din ang otoridad
at aabot sa 2 kilo naman ng marijuana ang nakumpiska. Nagpositibo sa laboratory test ang mga na-recover na marijuana na naabot sa 600,000 pesos ang halaga. Nagpositibo rin sa drug test ang pangalawang suspect. Aminado raw sila sa pagkakamali ayon sa PNP. Nasa kustodiya na rin ng PNP ang 2 suspect na sasampahan ng paglabag sa RA 9165 at wala pa silang pahayag. After nang nahuli natin yung nakamotor, sakto naman nadadaan yung nakakotse. Ganun din, hindi rin nag-stop at saka itinuro ng unang suspect natin, nakasamahan niya yun. So inabol natin yun. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng lasing na rider sa isang pampaserong bus sa Bantay, Ilocos Sur. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Kuha ang CCTV footage na ito sa intersection ng National Road ng Bantay, Ilocos Sur, madaling araw ng August 11. Maluwag pa ang kalsada, pero maya-maya makikitang isang pampaserong bus na papasok ng National Road. Nag-slow down pa bago mabante nang biglang sumalpok sa likuran ng bus ang isang rider. Under the influence of liquor po yung driver ng motorcycle van. At hindi na napansin na yung intersection. Nabali ang kanang kamay ng 24 anyos na lalaking rider. Wala raw siyang lisensya. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng bus. Dapat talaga kapag intersection ma'am, dapat mag-yield ka o mag-stop ka bago ka mag-proceed. Ayon sa pulisya, nasa pagamutan pa ang rider at wala pang pag-uusap ang dalawang partido. Ngunit nakahanda na umano ang maaaring isampang kaso laban sa driver ng motorsiklo. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Sugatan ng 25 katao sa salpukan ng jeep at SUV sa National Road na bahagi ng Barangay Gubgub, Tabuk City, Kalinga. Galing Pinukpok, Kalinga ang jeep at galing naman sa poblasyon Tabuk ang SUV. Sa investigasyon, bigla umanong huminto ang isang kotse na sinusundan ng jeep kaya nag-overtake. Pero sakto naman ang pagdating ng kasalubog na SUV. 22 ang sugatan sa jeep at 3 naman sa SUV. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Tagudin, Ilocos Sur. Sa investigasyon, nagluto ng pagkain ng isa sa mga anak ng may-ari ng bahay at pagkatapos ay umalis siya. Hinihinalang dahil sa naiwang baga ang sanhi ng sunog. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Nakikita ra ngayon sa kapitbahay ang pamilyang nasunugan. Bawal munang dumaan ang mga malalaking truck sa Bunton Bridge sa Tuguegarao City, Cagayan. Nagsimula ang abiso ng DPWH noong August 10 upang bigyang daan ang isasagawang retrofitting sa tulay na mahigit 5 dekada na ang tanda. Ang mga heavy vehicle na may bigat na 8 tonelada ay pinapayuhan na dumaan sa alternatibong ruta. Ang Bunton Bridge ay ang gateway sa kabisera ng Cagayan at nag-uugnay sa 2 at 3 distrito ng probinsya at Apayao. Jeric Pasiliao, One North Central Luzon. Mainit na sinalubong ng sambayanang Pilipino ang mga atletang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa Paris Olympics. Masaya rin silang sinalubong ng kani-kanilang mga kaanak. Mula sa Villamor Air Base, nagtungo sila sa Malacanang kung saan sinalubong sila ng First Family. Pagpasok sa Malacanang, nagpa-picture ang mga Olympian sa First Family. Sabay-sabay silang naghapunan, kasama na ang iba pang opisyal ng gobyerno at ang Philippine Olympic Committee. Para sa dugot pawis na kanilang inalay, ginawaran ng presidential citation ang lahat ng lumahok sa Olympics at binigyan ng Pangulo ng tig-1 milyong piso na cash incentive ang mga hindi nakapag-uwi ng medalya. Bukod sa presidential citation, binigyan naman ng tig-2 milyong piso ang bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Ginawaran naman si Yulo ng Presidential Medal of Merit para sa 2 nakamit na Olympic gold sa gymnastics at 20 million pesos na cash incentive. Di po nasayang yung pagpupuyat nila para mapanood kami at ipagdasal. Maraming salamat. Panalo namin po to. Lahat, panalo natin to lahat po. Ilang talon sa Ilocos Norte patok sa mga nais ng kakaibang adventure at nature trip. Ating pasyalan sa report. Dinarayo ngayong tag-ulan ng Pingpinga Falls sa Ventar, Ilocos Norte.
Mas marami kasi ang tubig kung umuulan. Pwedeng akyatin ang mga bato at parang naliligo lang sa shower. Patok ito sa mga bata na talagang mag-i-enjoy sa pagdive. May mga baging na pwedeng kapitan kaya madali lang ang pag-akyat. Mula sa bayan, mahigit 30 minutes ang biyahe at malapit lang din ito sa kalsada. Dinarayo ang kakaibang talon sa Burgos, Ilocos Norte. Ito ang Tanap Avis Falls na matatagpuan sa tuktok ng bundok. Kakaiba rin kasi ang rock formations nito. Malinaw ang tubig kaya patok sa mga mahilig mag-dive. Picture perfect lahat ang sulok maging ang itaas. 20 minutes lang ang biyahe mula sa bayan. 15 pesos ang entrance fee sa mga estudyante at 30 pesos naman sa matatanda. Kapag may dalang plastic o pagkain, mag-iwan ng pera sa mga tagabantay. Pero kapag ipinakita ang dalang basura sa pag-uwi, ibabalik din ang pera mo. Diskarte ito ng lokal na pamahalaan para masigurong malinis ang lugar at walang maiiwan na basura. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.